Hey yo, what's up? What's up? Good afternoon, good morning, good day. Welcome back sa ating Lilac Lounge D podcast. For today's episode, we will talk to artists, skilled painters for the episode 63 of the Lilac Lounge D podcast. Kasi sa Lilac Lounge, i-dedicate namin sa mga artists. So that's why we're inviting artists for this month. So last week, we invited a tattoo artist. So alam ko, Gisto parang nagtatattoo ka din, diba? No? So siya, tattoo artist. He's also into cars, yung mga parang carbon fiber, mga ganyan. And this week naman, we have Gisnu and Noah, both multi-skilled artists. I know both of you are into painting and alam ko kasi pareho kayong musician, pareho kayong into instruments, diba? So, si Gisno is into drums and Noah, alam po, nakikitara, kumakanta. May pasample si Noah later. Ganyan. So, marami pa. I-scrutinize natin kung ano yung mga nagagawa. Kasi alam natin, kapag artist ka naman talaga, hindi ka nalilimit sa isa lang. Usually, if you're an artist, you want to try a lot of things. Being artist is limitless eh. Kung ano yung pwede mong gawin, kung ano yung pwede mong gamitin. So, i-explore natin yan. Anong age kayo nag-start or nagkaroon ng interest sa art? As far as I remember, nasa 18 years old ako. Sa mga high school na stage, natatandaan ko, yung mga elementary, sa mga grade 6 na, doon ako medyo nag-start mag-drawing. I got from high school, meron akong classmate doon na napakagaling talaga sa drawing. Mm-hmm. Pen and ink naman siya. Habang tinitingnan ko siya, parang ang galing naman at saka mahirap na kumbaga nawawalan ako ng kumpiyansa magkurso dahil nakikita ko meron pala talagang talented na gumagawa ng mga comics. Hanggang doon lang yung isip ko. Nag-stop na ako. Then hanggang nag-4th year na, meron na akong dalawang classmate na join force sila kasi ang isa magaling mag-sketch from pencil to pen and ink. Tapos ang isa naman magaling naman siya sa paint. Sa brush and paint naman siya. Mm-hmm. So pinagsanib puwersa sila sa school. So doon parang nanliliit ako, nahihiya na akong magpatuloy sa pag-draw. Mm-hmm. So, hanggang nag-college na, so I started to get a job. Nag-corporate na naman. Then after that, ini-invite ako ng mga kaibigan kong nasa art or siguro talagang doon talaga nila ako idadaan ng sining ng mga siguro kasi baka nakikita nila magaling ka or baka may nakikita silang artwork mo na meron sila siguro sa tingin nila, sa nakikita nila, merong potential na pwede kong magawa. Nagsimula sa nagsama-sama lang muna ako, nag-observe. So hanggang tinatry nila ako, doon ako nag-start sa yung mga henna-henna na. So after henna, doon. So yung mga taong merong art, so may kasamang mga music, nakilala ko naman sila. So hanggang they invite me to jump, to step sa ibang stairs pa sa industry. Meron na akong nakikilalang, willing naman nila akong tinuruan. So, doon na siya sige, matry nga ako mag-paint ng ito nagsisimula ako sa mga letterings. Parang hindi naman formal training talaga yung pag-paint mo, no? So parang nakahiligan pero in a way na intimidate ng unti dahil dun sa magagaling na nga, 'di ba? Yun. Pag meron kang makikitang mas magaling pa sa'yo, parang mahihirapan kang ayaw mo nang subukan ang meron ka. Naduwag ka tuloy. Imbis na ma-inspire siya, mas naduwag siya. Ang gagaling ng mga to eh. Or siguro wala siguro akong coach or teacher na magsasabi hindi mo pa nakilala si Dada noon. Galing mag-coach niyan. mag-motivate sa akin. Oo, kaya isa siguro sa mga reason 'yun. Siguro walang nag-push siguro. Kung ikaw lang. Yun. Okay. Anyway, gustuhin ko man pero parang bakit pa ba kung yung nasa isip ko, bakit pa ba ako magpatuloy? Meron namang mas mga magagaling. Kung mga ganyan. Maling I understand kasi maling mindset pa yun, bata pa kasi siya eh. Ayun. Duwag pa eh.
Pero sa part naman ni Noah, 'di ba? Same question. Anong edad niya na-realize na kaya ko palang ito pala ang hilig ko. Wala rin akong formal na schooling Ah, pagdating sa oh. arts and na-intimidate din ako nung bata talaga. Oh. As early as elementary, gano'n naman di ba, Gis, no, pag yung bata ka, pag elementary, yung mahilig ka mag-drawing, madidiscover mo na kaya mo mag-drawing. Tapos minsan sa palengke dun sa Imus, nagpapabili ako doon sa nanay ko ng yung watercolor na tig to 25 pesos na Yung tube. dilaw. Yung Sa yellow. Yung Ah, yellow, freezer? Tama. merong Sa yellow, Yung na merong red. tubig. Ayan, Mm, lalagyan mo ng tubig. mm. Hindi ko pa Tama, alam kung tama. paano gamitin yun. Oo nga, no? Tapos yun, nag-drawing lang Watercolor. ako. Tapos, yung tatay ko kasi, saka kami, mahilig kaming gumala. Tapos minsan dadalhin niya ako sa mga museum. Libre lang naman yung Oo mga nga. museum. Yeah, yeah. Tapos makikita mo yung mga painting doon, ang gaganda. Parang sabi ko, Ah. tapos babalik ako sa bahay, titignan ko yung watercolor na, kaya ko bang gumawa ng mga ganong painting gamit ng watercolor? Nakaka-intimidate pag elementary ka, lalo na pag wala kang schooling. As early as elementary, alam mo may talent ka for drawing, although hindi pa siya ganun ka-develop. Pero Yeah. doon nag-start. Correct. Okay. Doon Follow-up nag-start. ko, kasi diba usually, kapag magaling kang, kahit yung simpleng drawing lang, pag sinabi na magaling ka mag-drawing, meron kang pinagmanahan, merong nanggaling. Sa inyo ba, may pinagmanahan ba kayo? Ang lolo ko, tsaka erpat ko, mga sila, woodworking, mga sculptor sila. So, may Ah. ano talaga. Okay. It runs in the Right. blood. Siguro bloodline or Yeah, kumbaga yeah. siguro nung bata ako nakikita ko meron silang ginagawa. Ang erpat ko kasi ay siya yung gumagawa ng mga class ring sa Atlas sa Toledo, yung mining Atlas mining sa Toledo. So Okay, yeah. kita ko siyang gumagawa ng yung mga buckle sa belt. So made of mga stainless na So tinitingnan ko lang siya. So, ibig sabihin, Yun may ano talaga, merong pinagmanahan. Nasa Ibig sabihin. paligid, Mm. oo. Oo. Nasa, Hindi, at least siguro kami, natag kami na hindi nasingitan. alam mo kung saan galing talent mo. Busy. Man legacy. yun. Kasi di ba, kanino ka nagmana? Hindi naman nagdo-drawing nanay ko, hindi nagdo-drawing tatay ko. Saan ka Kasi galing? alam mo, Gis, no, alam mo ikaw, Oo, anak safe ka. kami na, okay. Nasa linya. Maliit pa lang, naman. maliit pa lang siya na na siya, yung parang Oo. nagawa May nakikita na agad siya na okay. How about sa'yo, Noah? Kanino mo nakuha yung talent mo? Ayan, sabi Tell me ng... sa line ni Ate Ami. Sabi mo yung Ria. Actually, sabi ni... Pag dito yung pag tinatrace ng nanay sa kanang tatay ko kung saan nang galing, kiniklaim ng nanay ko na sa kanya daw. Kasi... Claim. Kay Oo, Ria kiniklaim yan. niya. Kasi Teka lang. Claim. sa... Meron daw siyang lola sa mga lola niya na marunong daw magpinta dati nung Ayan na, nanguha na ng lola. Sige. Ayan. So sabi niya, doon ko daw namana. Pero hindi na rin, hindi ko na ay, hindi ka naniniwala? sabi niya yun yung historical record niya. Si Kaya, lolo mo sa side natin, meron. lolo ba yun? Nangaangkin, oh. Oo. Nangaangkin kayo, ah. Kaya Yung si sabi ng Tatay nanay, Tonyo, di ba, Noah? Nakilala mo ba si Tatay Tonyo? I don't know. si Tatay Tonyo. Tapos, Pakagaling ng painting. Sobra. kaya, So, yun, sabi, may linya Si din. Antonio doon daw din. galing. Ano din, Okay, Luna din convinced ka sila, na, pero ano din. Imus side ng Luna. Yan. Oo. So sa Luna, so sa Luna. mother side talaga. Oo, mother Masya. side. Hindi nyo ba kamag-anak si Juan Luna? Actually, hindi ko alam kasi the one Luna is from La Union or Ilocos, mga Yeah. taga North sila. Yeah. Yung Luna kasi Oo. namin, mga taga Imus, wala na rin kaming way to trace kung talaga nag-connect ba at some point. Although Malay yung nyo naman. yung isang May tito namin, nadali si Juan Luna sa Imus. Hindi lang baka, sabi. di ba? Kasi di ba Isang palipat-lipat dumalaw. siya noon ng Destino. Pero di ba si Luna Laban. nagstay din ng Tondo yun? Nag-stay in talaga. Oo. Baka may nakilala. Hindi. Nag-ano rin siya sa Kawit Kasi nga, naging siya parang commander din siya. Lagi na- Ay, sige, Commander, no? diba? Ah, correct, correct. Bilang normal na nilalang lang na hindi ganun katindi ang artistry sa katawan. Di ba ang first painting natin, everyone, is bundok, bahay kubo, palayan. Ayun. Araw, Ito ang tanong. Please Yeah. don't tell me, ito rin ang pinakauna yung drawing. ulo ni Spider-Man. Oh, Wow, Open. ano na yun Advance ka na, ha? Spider-Man. Ang level. Sa likod yun ng notebook ko. Hmm. Grade 6 ako doon. No? So yun, drawing ko. Okay. Ulo ng mga cartoon characters. Meron akong gustong i-drawing, tapos doon sa likod ng notebook, doon ko i-draw. Kasi yung isang buong notebook, hindi mo yan Ay, correct. maubos lahat. Ay, oo. Kasi ako din, kalahati So, ko puro drawing.
Hindi, ganyan naman God. tayo, di ba? Ang front ng notebook, Oo. puro mga lesson. Yeah. Mga Ah. sinusulat sa pisara. Ang likod niya, puro drawing na, o kaya naman, flames ng, crush. Ganun, di ba? Kung hindi ka Tama. artist, nagpa-flames ka ng jowa mo. Ng Uso mga pa bago flames mong dati, crush. di ba? Oo. Yeah. Ikaw, Okay. Noah, anong first na mo? Drawing. Unang-unang drawing mo. At Drawing bakit or ka din artwork? drawing? Totoo yung sabi ni M, yung mga first drawing natin is yung bukid, yung Bundok. bundok, tapos yung araw, tapos yung tao na stick, di ba? Correct. Kasi Yeah. kung gusto mo ng maraming tao, di maraming stick na tao. Ganun. May Pamilya. palda si nanay, si ate. Ganun. Palda. Pare-pareho ng bilog. Correct. Ganun naman talaga nag-start lahat hanggang Ganyan lang sa yun. magmamature na lang unti-unti yung mga painting Yun. natin. Tapos yung sa Okay. parang si Gislo sa likod ng notebook or minsan sa ibabaw, di ba? Di ba may mga notes? Tapos ibabaw, di ba, medyo may space na puti. Oo. Ayun, Okay. nagda-drawing tayo doon. Minsan may kaklase ako na natuwa siya doon sa mga pinapaint, di pala painting yan, ballpen lang pala yun, na Oo. mga cartoon character, ganyan. Uso pa sila Eugene dati, di ba? Eugene. Yung Ghost Fighter, o Panahon, kaya yung Dragon panahon. Balls, yan. Tapos Tatrabaho yun, na ako nun eh. tapos yun, pipilasin nila yun, tapos yun, Oo. pwede ba nawa, akin na lang Aarborin. to, aarborin, kanina na lang. Okay, Ganon. yeah. Pag left-handed ka, magaling ka mag-drawing. Kayo ba? Left-handed or ano? Usually, yun yung parang sinasabi before. Ikaw, Pero Gisno, ikaw? left or right ka? Right ako. Right. Alright, Right-handed okay. ako. So, Ako hindi rin totoo right yun. ako. Kanan po. Alright din si Noah. Okay, tanggalin Pero na pag- natin yung question na yun. Pag ikaw, pag ikaw Invalid. kanan ka na artist, pag makakita kang artist na left-handed, parang medyo may appreciation sa sa Talaga ba? kaloob-looban. Galing naman. Ang galing naman Kaliwete. Kasi karamihan ng tao born right tayo eh. Akala ko si Dada kaliwete. Kaliwete ako. Ikaw mama ka kaliwete. Kasi ako din, tatay ko, di ba, marihilig mag-drawing. So, sa kanya ko namana. Yung mga style niyo sa pagpipaint, paano nag-evolve yun over time? Nagbabago naman, pero ang medyo mahirap lang talaga kung ano ba ang klaseng style at gusto mong ipalabas na yun talaga yung gusto mong gagawin sa art. O kasi ang pagbabago sa every time every time you do the painting, so meron kang makikitang kaya ko naman siyang baguhin yung kaysa sa previous na kaysa sa previous na gawa mo. After mo nung gawin na yun, meron ka ng better sa una mong gawa. Medyo yung isip kasi, yung mind kasi ang magsasabi, yung nasa plateau ka na, yung nasa top ka na, kailangan ko palang meron pang mas bago at saka meron pang mas magandang dapat na gawin nito. Ang hirap gawin kung ano yung style, kaya nag-stick na lang ako sa medium na oil paint at saka acrylic. Well, hindi na ako gumagamit ng watercolor, yung mga colored pencil, mga pen and ink. Kaya doon ako nag-stick para gusto ko siyang makikita na parang doon na lang talaga ako. So doon ang na lang yun. doon I will go deep na lang sa sa medium na yan. Bata ka, may mga nakikita kang style ng mga artist na pinapangarap mo na sana ganun din yung maging style mo someday. Tapos magpa-practice ka. Minsan yung mga art school na papasukan mo na halimbawa yung mga 1 week, yung mga ganun, mag-enroll ka tapos made-develop mo yung skill mo. Kaya kung ano yung style na meron ako ngayon is pinangarap ko yung dati. And may mga style din na iba pa na gusto ko pang matutunan kasi nagagaling ako doon sa mga artist na nakikilala ko or yung mga legendary na artist na kilala natin na sana dumating din sa ganung skill yung art natin. We have to be humble enough to accept that we need more practice and we need mentors din along the way. Tapos minsan ikaw din mismo may magpapa-mentor din sa'yo na dating mga beginner ngayon na lalapit sa'yo. Pwede mo ba ako mentoran, bro? Sure, kasi dati din naman, minentor ka din naman eh. And learning won't stop kasi hanggat meron ka natututunan lahat. Minsan pag may nakita kang technique, di ba yung parang excitement mo na i-apply? Maganda ding merong talaga, art talks ba, na topics. Nakakatulong din yun. Totoo. Nag-formal school ba kayo sa arts? Nag-start lang ako sa workshops. Tapos parang, okay to kasi ang dami kong makikilalang mga student na the same level as me. Yeah. Parang tipong ganun na hindi ka mahihiyang ipakita yung mo. So hanggang nag-start na din ako na
after nun, school na lang din siguro para merong support naman. Hindi siya masasayang yung natutunan mo in a very short period of time na mga workshops. Inclined din naman kasi nag-drafting ako. Sumali din ako dun sa fine arts na mga kilala ko dun sa UP. Iba naman yung klase na kasama mo dun. Hanggang nag-drafting na ako or nag-architectural drafting. Pareho kayong may sinasabi na sana ganun yung style nyo. Sino yung may ganung style na gusto nyong maging kayo? Ang problema kasi, merong comparing kasi na nangyayari. Kino-compare mo yung gawa mo sa gawa ng ibang artist na mas magaling. Kaya din siguro hindi mahinto-hinto yung gagawa ka ng bago. Pero ako, yung tipong type ko, yung mga classic naman, mga color palette na ginagamit. Oo. So, Basta yung mga sorry. Renaissance na mga artist, yung mga sa Baroque, yung mga Grabe. ganun. Gusto ko yung matutunan ng mga ganun, yung mga tulad nila ni Michelangelo, Caravaggio, yun yung mga Grabe. artist na yun. Hindi ko nga ma-spell yun eh. Yun sa mga chapel, kaya Yeah. Malasis Sistine Sistine Chapel, Chapel, ganyan. Correct. I really impressed sa colors na ginagamit nila. Actually. Na talagang actually. tumatagal into centuries. Ilang years na yan sila. Tinitingnan kong mga documentary, sobrang tatagal pala nilang gagawin yun. Ganun. Yeah. May mga in-idolize kaming mga artist na ayan, binanggit ni Gis yung mga names sila Michelangelo. And dito din sa local natin, andyan sila Amor Solo, sila Botong Francisco kung gusto mo ng realistic. Kung gusto mo ng mga medyo ibang style naman, sila Bengkab, sila Manansala, yan. Correct, yeah. So, yun, yung mga ina-idolize natin ng mga artist. Tapos, wala akong formal schooling. Naghanap ako ng workshop nung mga bandang high school or college ako. Dito sa Cavite kasi, hindi uso ang visual arts sa totoo Yeah, lang. oo nga. Kaya mahal ang mga workshops na available dito. Like 5,000, 6,000. Medyo mahal yun, especially 2010, 2009, ganyan. May kamag-anak kami sa Rizal Province. Aware tayo na yung Angono Rizal is the Rizal art is, capital yes. of the country. Merong sikat na family doon, yung Blanco family. Blanco, correct. Kasi nandun yung si Jose Pitok Blanco. We have to give credit to him kasi ang ganda talaga ng mga artworks niya. And may sarili silang museum doon sa Angono. Minsan, dinala ko doon ng tatay ko. Tapos nag-open sila ng workshop na for 2 weeks workshop. Compare dito sa Cavite na 5,000, doon 1,500 lang. 2 weeks na. Yun, doon nag-start. Dati, nung hindi pa ako nag-i-school, sinusubukan kong mag-drawing or mag-painting ng portrait, yung mukha ng tao. Hirap na hirap talaga ako kasi hindi ko alam yung discipline. After nung workshop na yun, nung tinuro nila kung paano yung technique, ang dali-dali lang pala. Pag natutunan mo yung technique, na kaya mo na siyang gawin ng paulit-ulit. Doon ko na-realize na sobrang halaga pala ng nag-aral ka. Imagine, two-week Yung workshop pa mga lang yun. mga basic at At least least the yung mga basic. terminologies para lang mailugar mo ba kung halimbawa may mga pinag-uusapan, at least alam mo yung pala yun. Totoo yun. Oh, Saka yung mga technique, no? style din. Oo. Technique ang mapag-aaralan mo usually pag nag-schooling kayo, proper schooling Oo. ka. Yung like yung guhit kapag portrait, yung mga ganon. So, Oo. may importante pala yung ganon para hindi maduling. Kung nasan yung mata, Yeah, nasan yung yun bibig, nga. tapos yung may So, triangle pa dito. exactly. So, yun pala yun. Kaya pala. Actually, may mga books naman na ituturo sa yung basic lang talaga. Kahit yung basic lang. Gusto mo Mga basic geometric Yes. measure. Yan na. Na-mention ni Noah na hindi biro yung may formal arts, papasok ka sa arts na school. Kasi alam ko din yung mga gamit, hindi rin siya biro, Hindi mahal mura. din siya. Totoo yan. Do you get any support sa parents nyo or sa family nyo para dyan sa Wala daw, talent nyo? susuportahan niya. Kasi, meron kasi akong friend, meron din siyang anak na very talented. Tapos, parang ayaw yung supportahan kasi mahal yan anak. Tapos parang iniisip niya, parang walang future. Parang anong work mo pag natapos mo Oo nga yan? pala. Ano Parang masasabi niyo sa ganon. mga ganyang senaryo? So, Oo nga naman, no? Actually, totoo yun. May support. Kailangan ng resources para makapagsimula ka sa art. Pakita ko lang, halimbawa this kind of tube ng painting. Isang kulay lang to ha. This cost 1,100 sa isang sikat na supplier ng art material sa Recto. So imagine, isang kulay lang to. Yeah. And 1,000 you will na. need lots of colors, iba-ibang mga kulay. Correct. Tapos yung mga brush pa, for example, this kind of brush is ano to? 200 pesos.
Kung So, yung mga talagang mga fine brushes, alam na alam ni Gis na yan. Sinabi din siya ng mga gamit. Magde-develop naman yun, di mo kailangan bilhin agad lahat. correct. Pero minsan habang nagde-develop ka ng style, may kailangan akong gawin. Tapos Mm-mm. kailangan mo ng ganitong klaseng brush, yung mga pinakamaninipis, gano'n, na pinaka-fine. Iba-ibang May Ano size. mga ba? Yung brush size. ba ni Ibang M? size yun. Ito Pwede ba? ba yung crush ni Ayan, Em? pwede rin yan. Pag ginamit mo yan, gaganda ka. Pang mo. Yun yun. Yung art mo, Yan. ikaw Oh my mismo. gosh. Pero Ngayon naunawaan ko na. May karapatang magalit ang nanay. Ay, talaga. Pero Mahal may pala may talaga. kamahalan siya talaga. Pero Mm-mm. depende rin naman kung gagamit ka man ng mga branded. Kasi kung talagang ipang professional level mo siya, kailangan mong gumamit ng mga Oo. Magaganda magandang na brand klase. din or quality. Pero kung pang drawing lang naman sa bahay, like yung hobby-hobby nyo sa bahay na pang family, may mga mas murang klase din naman. For example, yung pinakita ko kanina na ibang brand, kung 1-1 yun, may mabibili tayo na 500 pesos or Mahal pa Mumurahin. rin. 300, mura lang. Pero mas maganda kung may support ng family. Kung wala, talagang paparaanan ni artist kung Oo nga, paano kung siya gustong-gusto magsisimula. talaga. Kung Oo, gusto mo. Siyempre. yun. Halimbawa, yung art school, nababalitaan ko doon sa mga nagpa-fine arts ay dito, hindi naman mahal yung course na fine arts compared sa ibang courses. Pero mag-i-invest sila sa gamit eh. Doon nagiging challenging yung arts pag yung kailangan nila mag-secure ng ano na, Correct, ng correct. gamit. Di ba nga, pinag-uusapan natin yung mga materials. Siyempre, hindi naman lahat ay kayang suportahan, pero gustong-gusto nyo talaga. So, meron na ba kayong instances na talagang may ginawa kayo o talagang nagtrabaho kayo para mabili yun dahil gustong-gusto nyo? May work din kasi ako. So, malimit Makaka-sustain. yung sahod mo na pupunta sa mga gamit mo, ganon? Kailangan mo mag-invest eh. Hindi rin naman ako naging professional artist kaagad. Naging corporate Hmm. professional. I'm Until working in now, a no? corporate foundation. During the pandemic na nagsimula yung naging professional artist na din ako. Nung time na naghahanap pa ako ng course sa college, sa totoo lang, nasa option din yung fine arts para sana maging artist ako as early as magka-college Ano pa nga lang. pala natapos mo, Kaso di ba, Noah? Like, graduate ako ng marketing management. Marketing. Layo, no? layo ah. Marketing Mm-mm. management. Tapos sabi ng tatay dati na pag nag-fine arts ka, Noah, di ba ganun, nandun yung cliche dati na walang pera sa arts. Yan ang Yun yung sinabi sa sinasabi niya akin. palagi. Yes. Ayan, di ba, no? Yes. Ayan. Recently, may inattendan akong isang event or forum ng mga artists dito sa Cavite. Tapos yung president ng art club na yon, ang ganda ng sinabi niya. Nakalimutan ko na yung name niya, sana Sobrang naalala. ganda. Ganyan. Pero ang naalala ko na lang yung sinabi niya. Ang sabi niya, kung noong araw walang pera sa arts, ngayon meron na. Hindi ka man yayaman, pero hindi ka magugutom. Hindi naman siya magkalayo. Yung family mo, mahirap kang suportahan. Gawa ng nag-iisip din sila na ano kayang patutunguhan pag Mm. magiging artist ka. Kasi balang araw, magkakapamilya ka, hindi ka ba mahihirapan kung ganyan yung That's so. position mong tatahakin. You have to find a way na suportahan mo yung mga art materials na mga needs mo to keep doing hobby o gusto mo talagang makikita na resulta sa pagpipinta. So, ako naman ay nagtatrabaho sa ngayon at meron din namang magandang income. Tinustusan ko yung Yung mga passion mo. art materials ko. Yeah, yeah. Oo. Kaya din siguro nakita ng boss ko na parang maganda siyang suportahan din as an artist Good. into business. Yung kwento ni Noah, hindi naman siya nagkakalayo sa akin. Or siguro yun lang talaga siguro ang mga artist kung into arts ka. Gagawa ka Okay. ng paraan Tama, talaga, tama. no? Kung hindi ba problema ang pera, ano yung ginagawa nyo ngayon? Like, hindi nyo kailangan magtrabaho, hindi nyo kailangan mag-provide ng food sa family, sa anak nyo, or kung kanino mang obligations. Ba't mo kasi tinanong? Wala nang maisip. Wala silang maisip. Kung, Okay. kung Sige, hindi, problema Malalim talaga. tayo mapaisip yun. Kasi di ba, ang napansin ko kasi, laging may hindrance dahil hindi siya yung talagang pinakaunang pipiliin bilang hanap buhay, livelihood. Kasi nga, sa panahon Oh, ngayon. Kaya nga, tama. yung tanong na kung hindi ba problema ang pera, ano malamang ang ginagawa ninyo pertaining doon sa kung anong meron kayong talent ngayon. Kasi kung pina-part-time nyo lang or kung may spare time lang kayo or parang nai-inspire lang kayo, doon nyo lang ginagawa. So what if, Hmm. hindi nyo kailangan magtrabaho, meron lang kayong time and freedom to choose whatever that you want na gawin sa araw, sa oras na yun. Pero kung wala talagang sagot, iibahin ko na.
Hindi, actually maganda yung question ni M. Although Oo. yan. On my end kasi dito yung mahal ko yung arts, mahal ko yung pagpipinta. Mm, Kung may time ako talaga to devote more time, we only have 24 mm, hours a day and mm, 8 hours of it should be spent for sleeping or for resting. mm. Uh, Sarap. kung may oras lang ako talaga, gusto ko magpinta ng madaming madami. Syempre doon ka naman din mag-improve and doon ka Mm. makikilala. But at the same time, kasi meron din ako isang job which is as a development professional, catering for the communities. And I love that job as well. Depende na lang din baka mamaya yung artist ay may ibang trabaho din na mahal din niya yung trabaho niya. Halimbawa, kung may artist na Pwede. architects din siya at the same time, tapos passion niya mag-art, but at the same time, passion niya din mag-design ng mga building, Correct. de baka walang nabago. Baka ganun pa din. Yan. Gets. Unless Okay. talaga yung artist, passion niya talaga na gusto niya maging full-time artist talaga, then siguro Oo. yun talaga gagawin niya. Matutuwa siya doon kung hindi challenge yung financial resources. Mm, 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 Talaga mm. magde-devote siya. So depende din sa sa Kasi, gusto, sa objective ng kasi artist. di ba parang hindi naman sa pag-ano, ang mga Filipino, napakarami talagang magagaling na artist Actually, pagdating Oo. sa painting. Totoo yun. Problema Ayan. lang talaga is yung financial. support. Dahil nga Oo. Correct. sabi nga, napakamahal ng gamit. Mm-mm. May kukwento pala ako. Nung last time, 2 weeks ago yata yon or 3 weeks ago, may art contest sa Imus dito sa Mm, Cavite. mm, Meron akong isang friend na professional artist din. Magaling siya. Professor siya sa UP. Imagine professor mm, siya sa UP. Sumali kami pareho. Tara, sali tayo. Kaya natin yan. mm. Nagulat kami. Hindi kami nanalo pareho. Tinalo kami Yung may ng mga nilike bata. namin, Yun yung, yun. Mm-mm. Ano Dito, kayo dito. ng amateur, ganon? Ng mga bata. Ng mga wow, high Oh, school. wow. So imagine, ganun karami yung mga Eh, magaling na, potential. yung potential, galing. di ba? Mm-mm. Ang ginawa namin kasi, nag-painting kami. And ang instruction lang naman is basta mag-drawing ka. So yung mga Oo. bata, ang detalye ng mga drawing nila gamit ball pen Mas to creative yung pencil ginawa to. nila. Ang creative nila. To Ilan sabi ko, taon yun? high school yung iba nanalo mga high Wow. school. Tapos yung iba Wow. din naman mga college na. Basta mga bata sila. Tapos usap kami yung dalawa, Yeah. pag finalist ka kasi may 5,000 ka. Sabi nila, sabi namin dalawa, sana all may 5K. So, natawa na lang kayo. Ganun. Sabi mo nga yung mga bata, mas creative ngayon. Si Isabella, anak ko, Iba gatas nila, iba gatas. grabe si Isabella. Alam mo yung at 5 years old, alam niya na yung shading. Alam niya na yung ilaw ng mata. 'Di ba pag tayo mata lang, mata, bilog yung pinaka. Sa kanya may detalye yung mata, yung ilaw. Sabi ko, Parang Yung highlights. Yes, lab. yung ganon, yung Ganun. parang may tama, yan, parang may tama nung ilaw, ganon. Meron siyang ganon. Sabi ko, alam mo, nung ganyang age ako, ang dinodrawing ko palang stick lang. Mas magaling yung mga bata ngayon. Siguro, baka siguro dahil na-observe nila. Sa napapanood din siguro, yung ganon. punta tayo doon sa scenario na mag-start na kayo, meron kayo ito-drawing, meron kayo ipipaint. Di ba, ang pinaka main requirement niyan is yung focus ninyo, tsaka yung tempo, yung mood. Di ba, hindi naman kayo lagi nasa mood eh. Tiyempohan Totoo niyo yun yun. eh. Totoo Tsaka yan. Totoo yung, yun. dapat kayo ba yung masela na dapat wala akong makikitang iba. Okay lang ako nasa may tapat ng dagat. Yung mas nai-steady yung motivation ko, yung inspiration ko. Kayo ba, sa anong part kayo? Okay lang ba kayo sa kahit may tao, nakakapag-paint kayo? O kailangan may solitude na tinatawag? As in kayo lang? Mas gusto ko yung mas tahimik na walang distraction sa environment ko. Gusto ko maggawa, magpaint sa oras na madaling araw na, mga 12 midnight till 4 a.m. Kasi yun yung time na talagang ang paligid ko ay yung Tahimik. maririnig ko, tahimik talaga yung kasi Mm. pag meron kang kausap tapos magpipinta ka, Yung iba kasi yung concentration Nare-distract. nawawala. hindi Distraction yun eh. madidistract ka Oo nga. tapos meron siyang ikikwento sa iyo, meron siyang mga tanong sa iyo. Ah, Naman ganyan na. kulang na lang So tampalin mo eh, no? Shut up. Don't talk to kailangan mo driver na while naman siyang buses in motion. Yes. kailangan mo na naman siyang sagutin, yung mga Correct, ganun. Oo correct. nga, no? Merong one time na nagtrabaho ko, hindi ko na napansin na ano na pala siya, maliwanag na hanggang 6 a.m. na. So Mhm. doon lang ako sa room, talagang pinagpupusan ko siyang magawa na makikita ko siyang lagpas na sa kalahati yung pagkagawa, yung tipong ganun. Ah. Pareho kami ni Gis, no, masarap magpinta ng madaling araw. Although sa end ko, kasi pag madaling araw, tulog yung nanay ko. Kasi pag gising yung nanay ko, papasok yan sa kwarto ko, titignan yung pinta ko, tapos yung mata, Sabi parang ang maingay. laki.
Ayan. Tapos Hingi lang. yung balikat parang hindi pantay. Yung baguhin mo yan, wag ganyan. Ayan. Ganyan talaga So mga may ano mo. distraction, di ba? Hingi lang. Dapat, ba't di mo nilalak? Di, kasi kailangan naka-open yung pintuan kasi yung amoy ng gas, ano, Ah, pero joke ko lang yan, joke ko lang yan. Masarap talaga sa madaling araw kasi sobrang tahimik. Tapos yung sisikat na yung araw, yung mga ibon na yung maririnig mo. naririnig. Oo. Totoo yun. Totoo, di ba? Minsan, sa totoo lang, gusto ko rin ma-experience sana yung magpipinta ka sa labas. Halimbawa, Oo, yung oo, sa labas ng bahay. Kaso, oo. yung challenge doon, may mga insekto na minsan Ah, especially kung oil yung gamit mo, hindi matutuyo agad yun ganyan eh. pa ganyan. Oo. Nagdadapuan yun doon sa pinta mo tapos Oo isa-isa nga. mo silang aalisin. Oo. Kaya walang choice sa loob lang talaga ng room. Okay na yun sa loob ng room basta well ventilated, bukas yung mga bintana sa kapintuan Correct, para correct. hindi rin 'di ba, Gis mo hindi mo maamoy yung Oo nga gas. Hindi pala, ka no? hindi masusuffocate yung Oo, hindi masupakit yung artist. merong ventilation talaga open. So Okay. yun. Meron kayong dedicated room pala pag magagawa. Oo. Doon lang. Merong space ka talaga na Space parang lang. parang altar mo na yon. Altar! Mm. Oo nga naman. Pag linagay mo na yung time mo na to do the paint, Oh. parang you have to stay there like at least minimum of 2 hours. Mm. So Para yun. meron ka talagang makikita sa ginagawa mo. Kasi kung gagawa ka lang like 30 minutes tapos tatayo ka na naman, mawawala yung Momentum. you have to pay attention sa harap talaga. Yeah. Okay. Totoo yun. Gets. Pag yung magpipinta ka for example ng portrait yung muka, ang dinededicate ko doon is tama yan, dapat may certain hours. Pag yung specific talaga na mukha yung ipipaint mo, dapat ang dinededicate mo doon is at least minimum of 3 or 4 hours. Kaya Tama yun. tama di ba? Kaya Tama yun. hindi pwedeng ano yun, halimbawa gagawin ko tong mata tapos bukas na yung ilong. Hindi pwedeng Hindi ganun. pwede. Oh, kailangan isang Kasi, isang biyahe. Sa Iba. iwan ng ilong, oo. Kasi yung kulay, dapat basa pa yung oil, inaano mo na siya, na bine-blend biniblend. mo. Mm. Kasi pag, Totoo yun. putol-putol. Kaya halimbawa, ngayon ay magfa 5 o'clock. Tapos gusto ko magpinta. Pero halimbawa, kung may appointment ako ng 7 o'clock or 6 o'clock, which is kulang yung oras, hindi ko na lang sisimulan. Actually, Kasi mabibitin. Okay. O kaya, iba na lang yung gagawin ko. Halimbawa, yung damit na lang or yung ibang bagay na lang. mas madali. Yung mas Mm. madali na. Mm-mm. Kaya si Jis may certain ano rin siya, may certain hours na sa amin 2 At hours. saka may ritual kayo, di ba? Bago kayo mag-umpisa ng isang proyekto, Si meron Jis kayong ba ritual meron ba? na tipong kayo lang ng mga artist ang nakakaunawa na kapag tinanong kayo ng mga taga-outside, parang hindi nyo maunawaan yung intricacy na kailangan sa bawat ginagawa. Na pag Totoo yun. naandoon kayo, hindi kayo pwedeng istorbo na tipong mananapa ka kapag inistorbo ka. Kung Para mahaba sa yung tuldok na pasensya mo, yun. masakit talaga ang ulo Oo, mo. oo, oo. Kasi yung mga artist talaga, ang perception talaga minsan, minsan na pagkakamalan silang may mga sapak, may mga eng-eng, hindi pong ganon, na parang hindi mo mauunawa ng isang artist kapag hindi ka artist, anya. Kasi nga, Totoo yun. yung discipline, number one, yung patience ninyo, at saka di ba sabi nyo, limitless yan. So, may mga pagkakataon na eto yung nafe-feel nyo, eto ang gagawin ko rito, pero biglang may mood kayo na parang hindi may nakita akong inspirasyon. Biglang may naramdaman ako, teka, ititweak ko ngayon. Di ba may mga ganun kayo? Kaya nga nagkakaroon ng abstract bigla. Yung pinalano, ang lumabas yung hindi plano. Oo. Minsan may ganun. Oo nga di ba? Nakikita ko yung mga artist na parang kaduluduluhan, may tinitingnan sila sa baba, parang even yan, may interpretasyon pala kayo. Hmm. Di ba iba nakafocus sa Symbolism, di ba? taas, ito yung pinakaano nila. May tinitingnan sila sa baba na parang, ito yung nagpamahal dyan. Ha, paano nagpamahal ng isang dahon? Yung pala, may kwento yun na parang nababaybay nila kung ano yung journey ng artist, ba't napunta doon? Ang tawag doon is yung symbolism na Yun, talagang may mga oo, oo. may mga hidden message yung mga kanya-kanyang artist na kung papansinin mo sa Oo, mga painting nila, nag-e-exist yun sa lahat ng artworks nila. Especially yung mga oo, veterans na. Yun yung mga bagay na dapat kabisado ng mga collectors din. Kasi yun. pag bibili nila yung isang painting, nakakilala nila yung artist, Oo, alam din nila correct. yung kanya-kanyang symbolism ng kanya-kanyang Correct, artist correct. din. At saka, kilala kung sino yung gumawa na yun kasi may kanya-kanya silang ano, di ba? Parang, Yeah, ito yung tatak ni ano yeah, ito yeah. yung tatak Noah. Mm-mm. Ito yung tatak Jishnu. Yung mga Mm-mm. ganon. Totoo. Merong Yeah. signature na Yun. style. Oo. Speaking Okay. of Tama, tama. signature, ano yung favorite nyo na subject to paint?
nagmamature pa unti-unti yung sa arts ko rin kasi. Kaya hindi ko pa masabi na ito na nakapag-create na ako ng signature art. Although, di pa siguro expertise pero experience pagdating sa pagpinta ng mukha ng tao. Especially yung expression ng mukha ng mga tao kung masaya sila or galit sila. Mahilig ako sa portrait, mahilig ako sa tao. Kasi sa tingin ko, tao talaga yung pinakamakakapag-describe ng maraming bagay. Yung expression, kung nakangiti Oo. sila or talagang galit sila, yung gano'n. Oo Kailangan may nga. pipinta mo talaga yung detalye. Both of you are doing portraits di ba? Normal ba na hindi nyo nadodrawing yung sarili nyo? Or hindi nyo napapaint yung mukha nyo as exactly as... Kasi syempre nakakuha nyo yung iba eh. Normal ba yun? Oo, totoo yun. Oo, buti na lang. Totoo yun. Sa akin, totoo yun. Kulang pa yung time na talagang gagawin ko yung self-portrait na para Yeah. sa akin. Mm-mm. Meron ng time na pumupunta ako sa kakilala ko na marunong din mag-portrait. Sabi ko, pwede mo ba akong gawa ng portrait? So, bakit mo naman magpapagawa? Marunong ka naman. Exactly. Oo. Oo. Parang meron ka pang doubt or pero parang kulang pa yung time para sa akin. Or kaya matcha-challenge ka siguro kung gagawin mo na yun, kung darating yung time na gagawin mo yung sarili mong mukha. Mm-mm. Kailangan alam mo yung dapat na gagawin mo pag ginagawa mo na yun. Mm-mm. Mm-mm. So para sa akin yun siguro yung ano. Pero kaya ko namang gawin kung madalian lang siyang gawin, pwede. Pero yung talagang gusto mong mangyari at gusto mong resulta, yun yung nagpapatagal. 3 beses ko rin sinubukan yung pinto yung sarili ko. Naka-ready na. Naka-ready na yung picture na Okay. Di-try mo. kukupahin ko talaga. Pero yung parang hindi mo masimulan. Ewan ko kung ano na lang nangyari na hindi ko na lang talaga masimulan na pinag-aaralan Uy, mo. weirduhan pa Hanggang kayo? ayun, actually, yun yung word doon. Na, parang ang weird lang na ipapaint mo yung sarili mo. Hanggang sa, Sarili. hindi ko nasimulan. Hindi ko nasimulan. Yung tatay ko, ilang beses Siguro, ko na ipinta. Ayun, pero tipong pag mata or ilong na, ay, gito pala ilong ko. Ay, gito pala mata ko. sabi nga Actually, nila, lalabas yung insecurity ng artist sa actually, sarili niyang mukha. that's true. Yun. Totoo yun. Ay, ito. Meron din naman akong ginawa ang mukha na yan. Ganda yan Ang ah. ganda. Sa acrylic naman siya. Ang ganda. Ganda. Made siya sa acrylic. Kumbaga Yung ngiti tipong ang ganda ng ngiti. Oo Ang nga. ganda ng babae. pero kung gagawin mo yun sa sarili mo, parang kaya Mahirap. ko bang gawin na mas maganda pa doon sa ginawa ko. Yung tipong gano'n. Okay, yeah. Kaya Kaya siguro yun yung tinanong, kasi nagsisketch ako, portrait. Hindi naman ako paint, pero nagsisketch ako. So, nagagawa ko yung ibang tao. Kunyari, itong tatlo, pwede ko silang i-drawing. Kahit pa paano, Sige similar. nga, sample. Wag Tagalin natin ngayon. ng tropa. So, kahit pa paano, kamukha nila. Pero pag ako, wala akong makitang kamukha ko. Wala, hindi siya similar. Ilang beses kong tinrayan mula high school, tinatry ko yung gawin sa sarili ko. Pero ito yung interpretation ko. Hindi natin siya nagagawa na kamukha talaga natin. Kasi yun nga, yung sabi ni M kanina, yung parang yung insecurity mo na, teka lang, hindi pala pantay yung mata ko. Pinapantay ko, yung ganon. So, may mga ganon na ginagawa mo, kaya hindi nagiging kamukha. So, parang Oo, Kasi yun. di ba parang Sige, it will test your honesty rin kasi eh. Yeah. Kung yung nakita mo Yun. ganoon, parang hindi siya babagay. Baka magkaroon ka ng bias. Exactly. So, wag na lang. Oo. Gusto mo kasi Totoo yun. enhance eh. Gusto mo magandahin. Kahit ilagay mo Hindi doon sa nagiging totoo. ano, hindi ako to. Hindi ako to. Hanapin, Diretso ko lang. hanapin niyo ako. Yun dapat ang title mo. Ano na yung proyekto ninyo na inabot kayo na ubod ng tagal? At ano yun? Malaking painting siya, 16 feet by 9 feet para sa City Hall ng Imus. 6 months siyang ginawa dito sa bahay. Hindi siya kasya dito sa kwarto ko. Kaya yung salas namin, nag-adjust. Doon ko siya ginawa hanggang sa kisame, hanggang sa dulot-dulo. 16 feet yung haba. Kaya yung TV namin, nilipat namin ng lugar para ma-accommodate siya. Kaya yung nanay ko, hindi makanood ng ayos ang TV. Kung hindi na ilam si Te Ami, ilang months? Siguro joke lang. Ang kwento doon. Sa simula, halimbawa nanay ko gusto niya na tapusin mo na yan para may display na natin sa City Hall. Pero nung mga pang 5 buwan na, yung pang 6 na buwan na, tapusin mo na yan. Masikip na dito sa sala. Iba na. Iba na yun. Iba na.
Lumabas na yung totoong reason. Joke lang yun. Pero syempre naman gusto rin nilang makita yung ano yung ending. 'Di ba Jisoo, pag pinipaint mo yung yung isang bagay, sa simula hindi mo siya ma-appreciate ka para ang pangit pa. Hanggang sa Correct. lalabas yung technique na magugulat sila na ayun pala yun, ang ganda pala. Totoo. Yung nanay ko mapuna. Ano ba naman yung itsura ng ilong, ganyan yan. Tapos yung tatay ko, pipigilan siya palagi. Nahiya mo yung artist. Kaya mo siya lalabas din yan. Meron ako mga project na ginawa, 1 month, 2 months, hanggang 3 months, mga mural naman yun. Ang Pero mural. hindi yun sa canvas, yung mga mural na Yeah. merong project based, na merong mga private na family na pagawa sa mga pader nila, merong mga resorts. So, Nice. nasa maximum of ano lang ako, 3 months. Yung Mhm. pinupuntahan ko, like i-lock in ko yung trabaho ko. So I would say na kailangan ko tapusin to ng within a month or within a 2 months sa ganitong ilang panel na Yeah. mga block na mga pader. So Oo. yun lang yung mga underwater, pero mural naman yun siya. Mm-mm. Okay. Tagal din pala Yun. yun, no? Ano naman yung pinakamahal na binayad sa inyo nung ginawa niyo yung project na yun? Kaya, Pagandang kanya-kanya tanong yun. kanya-kanya na to. Pero ang sinasabi naman kasi pag ang artist naman kasi hindi mo naman siya ma-measure kung magkano yung ginawa niya kasi yung talent yung binabayaran mo eh. Hindi mo Oo masasabi, na. 'di ba? Magkano na? Kasi hindi mo masasabi na, "Oh, bakit yung ganyan, yung ganyan kaliit doon sa iba, ano lang ha." Yung ganyan. So hindi mo siya pwedeng i-compare, 'di ba? Totoo yun. Totoo yun. Nagpapaliwanag yung manager. Palay mo magkaroon ng cut. Hindi naman sinasabi kung ano yung ginawa na yun eh. Ano lang ang sa pagkakatanda ninyo, yung pwedeng i-share, yung binayaran kayo na talagang mahal dahil sa sa talent ninyo. May share ako about dun sa price. Hindi ko i-disclose yung exact na price, pero may isang magandang story. 2 years ago, ang tatay ko ay na-hospital. Tapos, inoperahan siya sa heart, quadruple bypass. So, by that time, talagang naubos talaga ang resources ng family. Kaya, talagang may challenge talaga. At the same time, meron akong ongoing na proposal sa City Hall, sa Imus. Pero ilang months na rin, hindi pa na-approve. Siguro hinihintay pa nila yung tamang timing for that project. Yun yung mural na 16 feet by 9 feet na canvas na painting. Isang araw, nagsabi na talaga ako, nagpray ako. Sabi ko, Lord, tatapatin na kita. Dito, diretsong prayer na po. Kailangan ko talaga ng pera. Yun na talaga yung kailangan ko. Wala nang paligoy-ligoy. The following day, tumawag sa akin yung city government of Imus to tell me na, Noah, simulan na natin yung project. Punta ka na dito anytime. Magbabayad na kami ng down payment. Kaya sabi ko, doon ako nagulat na, kahapon lang nagdadasal lang ako. To me, that's one of the biggest miracles in my life as well na nangyari sa arts. Kaya yung painting ko doon sa Imus is very, very personal to me. Meaningful. Yeah, kasi kung hindi, dahil doon baka nahirapan kami lalo. Kasi talagang wala na yung family. Sobrang halaga niya to me. And dahil doon, at least, nag-survive yung family, nag-survive yung tatay ko after the quadruple bypass na nangyari sa kanya. Very important sa kanya yung painting din sa Imus. Yun yung priceless, no? Oo, Yun yung priceless yun. priceless. Na-invite ako na mag-exhibit. Yung isa sa mga gawa ko naman, early 2000, parang masaya na ako na mabili yun ng 5,000, 5K, yung artwork na ginawa ko. So, after nang na-exhibit na siya, yung mga kasama ko, ang daming, ang ganda naman pagkagawa mo, parang hindi yan aabutin matapos yung exhibit, mabibenta na yan. So, yung inisip ko, yung ideation ko na presyo, talagang mas mahal pa pala. Kung papayag ka na bibilhin ko yun ng 15K, babayaran ko ngayon. So parang naisip, 5K lang naman yung inisip ko, tapos bibilhin pa ng ano. Hindi pa masyado ako alam sa mga presyo-presyo na yun. Hanggang, Kailangan ng PR manager ito, da. doon na yung nagsisimula yung, meron akong mga kaibigan, tinuturuan ako paano ba magpresyo. Kung nakita mo yung worth mo na feeling mo ito lang, pero ang nag-valuate yung ibang tao, no? Oo, kaya kailangan mo. Kasi parang si Giz, no, ang feeling ko lang parang ang ang interpretation ko sa'yo, dahil art naman to, hindi siya, parang nagigilty ka na para gawin siyang pangbenta. Kasi hindi dugot pawis to. Kumbaga dahil love mo yung ginagawa mo, ayaw mo ma-associate yung talent mo sa monetary. Kaya parang nahihiya ka na magsabi ng presyo.
Totoo. Pero iba pala yung Mm. usapan kung Ano? sasabihin natin na arts lang at sa presyohan. So, Oo. meron Kaya palang ano kailangan mo yun. nang may mag-mediate para mag-valuate nung talent mo. Kasi kung ikaw mismo, Correct. mahiya ka eh. Tama. Oo, Tama Oo. po yun. totoo Kasi yan. ako Tama na po. ako na doon sa talent, okay na to, alam ko to. Pag-appreciate at saka yung kalakaran sa mainstream or even doon Oo. Commercial. sa Oo. alam dapat Kasi, yung market kasi sayang yung ginagawa mo. Eventually kasi oh, yung presyuhan mo, kapag nasanay kang ganyan, hindi ka talaga ma-expose sa mas malaking opportunity. correct. Artist, kung Ito ang baguhan ka kasing, kontrata. Gawa na. kung baguhan ka pa kasing artist, yung devote mo nga time sa paggawa, doon nalalagay lahat. Hindi ka nag-iisip sa Correct. presyo na iniisip mo na ito yung Oo. magiging presyo ko after ko tong gawin. Ah, Oo. Kasi bukod sa hindi so, naman yun ang forte mo na on the commercial Oo. side, 'di ba? kasi Correct. kasi kung ikaw yung hindi, meron din namang artist ha nagagawa para lang sa presyong naisip nila. Meron din Okay, ganyan. okay. Oo, Baliktad iba naman. naman yun. Correct. Pero meron din kung kung sa akin lang kailangan ko muna siyang gagawin na mas ma-satisfied ka sa resulta bago yung magiging presyo. Just no, parang it's like ayaw mong magpadikta sa kung anong sinasabi sa'yo dahil sa presyo. Kung gusto mo, may gagawin ako. Pag nagustuhan mo, presyuhan mo. Pag magkasundo tayo. Pero yung sasabihin mo sa akin na ito yung gagawin mo para sa presyong ganito, tama ba? Kasi kung hindi, hindi wag. Dahil kausap. Hindi, nagsisimula naman yan sa pag-uusap. Oo, Oo. pag-uusapan natin. Kung okay ka sa ganitong gagawin natin. Oo. Ayun. Ito yung portfolio ko, ma'am, sir. Kung Oo. magugustuhan mo yung mga gagawa ko, magiging tipo ng style sa Oo. gawa ko, Mm. gagawin ko yung pinapagawa nyo sa style na ganito, 'di Oo. ba? Okay, okay. Yeah. Yes, Parang ganun lang. nakarating naman, nakarating yung message. Umabot. Open ba kayo dun sa constructive criticism like sa mga mentors nyo or sa mga peers, parang ganun? Tinatanong Open mo na. pa ba si Noah? Sanay na siya sa naning. Kasi di ba parang, gusto ko, art ko to bakit nangingialam ka? Parang ganun. Hindi naman. Ang Basher. sakit! Totoo yan. Masakit. Oo, yun Ang pala. Ano yung sakit! pinakamatindi nyo nang narinig pertaining do sa pag may ginagawa kayo or tapos na yung ano nyo, arte nyo? Katulad nung sa'yo, di ba, Noah, naka-display sa munisipyo. Siyempre, minsan may dadaan, pangit naman nito, or, ay, ba't ganito, may narinig ka na bang ganon? O tinalisod nyo na agad? Bawa, di mo masyadong kilala, ganyan. Mm. Sasabihin nila na appreciate nila yung painting. Pero yung mga magiging pinaka-honest sa'yo is yung mga closest to you. So, yun, yung jowa ko, talagang ano yan. Yung portrait mo, Noah, ano pa? Parang pambata pa. Ganun. Parang, Mm-mm. ano pang kailangan ayusin, ganyan. Yung mga criticism is rather critic. Mas madalas manggagaling yan Mm. from the people closest to you. Maybe because Okay. sila yung pinaka may courage to tell you. Oo. Although, ang sinasabi na niya palagi sa akin, kasi alam ko may improve ka pa and gusto ko mag-improve ka. Kaya, Naks. yun. Because, di sige. Ang experience ko naman sa criticism, talagang normal lang naman yan siya. Saka, common mo yan maririnig sa mga taong Hindi hindi marunong artist talaga. man. May Hindi malang, may artist. maganyan. Kasi merong kino-compare kanila sa magkagandang gawa kaysa sa ginagawa mo. Yun Exactly. yung improve mo. Kaya sasabihan ka, pariringgan ka na, ay, mas magaling pa naman yung mga ganun, tipo. So, isa sa mawiwik yung mo, pakiramdam. Pero Oo. kailangan mo siyang magiging strong, na kailangan mong tawirin yan. Maganda rin namang makarinig ka ng criticism kasi that will improve your work eh. Pero Correct. may criticism kasi talaga na gusto mong yun mong i-ganon na yung canvas sa kanila. Gusto mong Hmm. ganunin sa ulo yung canvas. So may mga ganon, yung tipong Totoo yun. wala lang, may masabi lang. Pero minsan, kaya mong tanggapin yung iba dahil that will improve you eh. Yung iba talaga, Totoo yun, totoo yun. Buti na lang wala pa ako na-experience yung nag-criticism na yung makapang-asar lang. So far, wala naman ako na-experience sa ganun. oo. Kaya yung coming from the relatives and from some of my friends then is very important to me kasi it will help me improve. Bawi kay nanay ah. Meron na ba kayong parang
art na ayaw nyo ibenta or ayaw nyo ano. Yun. Parang meron yung nanghihinayang kang mabili siya. Grabe yung nag-spend ka ng Binuhos mo. emotion. Parang na-attach ka na sa Ba't mo gawa mo. Tapos, binenta? Dahil hindi, pinapagawa. merong ganyan na parang ang hirap bitawan, kumbaga. Oh. Oh, Na-attach ka na. yun Okay. yun na. Oh, speaking of attachment, meron ba kayong ginawa or artwork na intentionally ginamit nyo para mapasagot ang isang babae? Punta naman tayo dyan sa harot. Okay, sige, Noah, Harot pasok. side. Parang, gagamitin ko ang pagiging artist ko dito. Excuse me. Pakinggan natin si Pagtago nga Noah. to. High school ako noon. High school, hindi Uy. pa ako nag-art school noon dati sa sa Angono. So, knowing high school, so you can imagine anong klaseng skill meron ako noon, yung pambata pa. Pero naglakas loob ako noon na mag-painting. Binigyan ko yung crush ko dati nung high school na, para sa'yo, ganyan. Tapos ewan ko kung, di ba usap pa text noon? Nag-text siya sa akin noon, sabi niya sa akin, napamura nga siya doon sa text eh. Wow, parang sabi na lang natin, wow, Oh, Shemay, ang ganda, ganun, ganun. oo. I really appreciate it, promise, ganun. Di ko alam kung ginugood time lang ba ako. Yung Eh, ganun. ano yung dinrawing mo na yun? Nagdrawing ako ng ilog, tapos yun, sceneries, ganun. Di pa ako marunong ng portrait na mukha nun, so hindi ako naglakas ng loob. Pero ngayon ko Okay. na lang nare-realize na yung painting na pinaint ko dati nun is, of course, parang itsura pang pambata. Tapos isip ko talaga, ang lakas ng loob ko na magbigay sa crush ko ng painting. So, Parang naging ganun. kayo ba Hindi, nung nun? tinanong ka, Hindi. saglit, ano Hindi. reply mo? So, ibig sabihin, Ano hindi reply okay mo? na. Oo, yun. Yung reply ko sa kanya, Oo. yun. Hindi sabi ko, thank you. Alam mo, yung mga usapang high school, di ba? Yung ganun. Okay. Kaya, Hindi yun. ka na nag-paint ulit ng Napasagot mo ilog. ba yun? Hindi ako sinagot nun. Kulang dapat dagat. Oo nga, yung jowa ko, ayun, may ano siya, may portrait siya doon sa bahay, kahit pa paano. Oh, Yun, naka-display wow. doon sa room niya. Kaya, ayun, Dapat Nakakatuwa. lang naman. Kasi, di ba kung mahal mo yung tao, dapat ang naalala mo, every details ng mukha niya na ando sa paligid ng bahay mo. It oo, should be. Dapat kaya lang. yun. High school din na time, saka Saglit. sa college Nagkukwento na. pa lang yan, ha? Ngiting-ngiti na siya, kilig na kilig. Eh, meron din ako, meron akong nagustuhang babae dati, classic ko, na, ito na, paano ko kaya ito malalapitan? Yung mga ganun na nga. Meron nang tumatakbo sa isip mo. Doon ako nakatsyempo na meron kaming project na drawing. So, Okay. doon ko na siya tinanong na, kaya mo bang gawin yan? Yung mga ganyan drawing, Oh. mga project din. Mm. Sabi niya, hindi nga eh. Okay. Okay. Moves Sabi niya, hindi. 101. Sabi niya, hindi nga eh. Ako, gusto Oh. mo i-draw kita? yun, yun na yung moves ko doon eh. Tapos sabi niya, sige ba, kasi mas magaling ka pa naman tayo. Kaya mo naman gawin yan. Ganyan, Oh. yung tipong ikaw naman na gustong ma-impress yung ano eh. Siyempre, So, ginagawa mo naman eh. Ah. Kinabukasan na after na mga i-pass mo na yung mga project mo. Ano yung drawing na yan, Jis, no? Please don't tell me it's not ilog. More environment, mga landscape, mga Landscape, nature. okay. Yung tipong mga ano sa save Mother Earth, yung mga ganun. Papuntang no to drugs, mga ganyan. Ano ba, slogan na ba? Hindi, for the sake of nature, yung mga ganun. Okay. For future sake sa ano natin, environment. Saglit, sinagot ka ba? Hindi Oh, rin. diba? Bagsak. Pansin mo yung mga gawa nila ngayon, puro portrait. Kaya O kasi advice, doon sa may mga alam mo, iba niligawan, kasi yung huwag mag-drawing babae. ng ilog, huwag mag-drawing ng Mother Earth. Okay? Alam mo yung mga Magandang lalaki, conclusion yan. ang mga lalaki na artist, pag portrait artist yan, ang galing talaga naghahanap ng ikagaganda sa babae na portrait nila. Ano yung malimit na misconception sa inyo bilang artist? Sabi nila, weirdo daw kami. Weird yan. Tama. Totoo. Pero kung kayo mag-i-interpret, yung weirdo sa tingin ng karamihan, ano naman ang ibig sabihin ng weirdo sa inyo bilang artist? Nagko-concentrate lang naman kami sa mga artwork namin. And minsan pag yung mga ideas namin is nagiging liberated din, or kung meron kaming message na gustong i-portray minsan, yung iba, inisip nila na baka masyadong malalim or masyadong maraming gustong sabihin, gano'n na minsan
misinterpret yung iba. Normal people lang din naman kami. Yun yung profession namin eh. Kailangan namin pag-isipan ng mabuti yung artwork namin para ma-appreciate din nila. Pag artist, usually ang gumagana na brain, yung right side ng brain. Usually nandun yung creative side. Pag left side kasi nandun kasi yung logic. Mm. Hindi ko naman sinasabi na illogical. Kaya minsan parang weird. Ayusin mo. Kasi Mami, nga, maglagaw to dalawa. left brain, parang nandun yung logic, yung mathematical thinking, mga ganyan. Pero pag nasa right side kasi ng brain na gumagana, nandun yung artistic side. Nandun yung gumagana yung creativity mo and all. So, Totoo. siguro kaya naging weird because yung left side of brain, nandun yung logic. So, hindi ko sinasabi na illogical na wala yung artist. Pero baka ganun. Siguro, kasi palagi naman naririnig yan na artist daw malalim mag-isip. Totoo naman talaga yan siya. Kasi gagawa kasi siya ng piyesa or gagawa kasi siya ng art na gusto niyang maibigay lahat. Kung ano yung naging naisip niya na ideas, kumbaga from thoughts to ideas hanggang Interpretation. sa finish na siya. Merong analytical thinking, kumbaga nag-a-analyze yung mind, nag-iisip yung mind, ito yung kailangan kong gawin, ito yung kailangan kong magiging resulta, doon siguro. Kung merong isa sa mga painting na talagang kilala, ano yung artwork na talagang pipili lang kayo ng isa na sana kayo gumawa? Yung type ko kasi yung mga Renaissance, yung medyo maluma yung dating. Renaissance, oo. So, kaya na-appreciate ko yung Spolarium talaga, yung nag-visit ako Spolarium na. sa museum. Yeah. Alam mo, si Juan Luna kasi, maraming ginawang mga paintings, mga artworks. Meron siyang ginawang isa na talagang nagpa-shock sa mga tao, which is yung Spolarium na ginawa niya. Oo, pero hindi yan yung mga nauna niyang ginawa na mas maganda pa. Pero doon, pag sinabi mong nagpaputok sa pangalan niya, Yun na yun. pag sinabi mong Spolarium, Juan Luna talaga yun. Sa akin din, pareho kami ni Gis2. I think yung Spoliarium, isa sa mga pinaka ina-admire na lahat ng Filipino Oo, artist. no? Kaya yung Spoliarium, ayan, undisputed, yan ang pinaka gusto kong painting din dito sa Pilipinas. Sabi sa National Museum, yun daw yung pinakamahalagang artwork na meron tayo dito sa Pilipinas. Actually. Totoo yun. Kanina, di ba na-mention nyo, yung inclination nyo with nature. How does it affect yung artwork nyo sa ngayon? Nakaka-appreciate ako ng magagandang landscape na sceneries, halimbawa sa mga bukid or sa bundok, ganyan. Yung halimbawa kahit nasa MOA ka or nasa Manila Bay ka, tapos ma-observe mo yung sunset, nilalaro mo rin sa isip mo na pag nag-painting ka ulit, gusto mo maging kasing katulad nun. Yung mga nakikita nating sceneries, araw-araw, may impact sa mata ng artist. Naiimpluwensyahan kami. Kaya pag yung isang artist din ay nakatira sa isang lugar na medyo magulo yung environment niya, minsan na-adapt niya sa artwork niya eh. Merong isang artist na baka kilala niyo rin siya, si Malang. National artist siya eh. Yan. Kakaiba naman yung sa kanya kasi siya daw, bagamat yung pinipaint niya ay mga informal settlers or yung mga hikaw sa community pero in a setting na masaya. So, kinikritik daw siya minsan kung bakit na pinipaint na masaya yung squatters area. Pero ang response niya palagi, masaya yung upbringing sa akin eh. Yun yung Correct. namulat sa akin eh. So, yun. So, ganun din siguro ibang artist. Nagre-reflect sa kanya kung ano yung environment niya. Ano tawag dun sa That's right. style niya? Parang nasa abstract na ba yun? Sa family din siya ng abstract pero may specific na tawag sa ganung style. Meron din kasi mga cubism, Yun. mga tipong Lines and mga tipong cube ang style na cube nga eh, ba't ba tulad lines? ni Pablo Picasso, yan yung mga Yun. tipo. Ang nakakatuwa naman kasi sa mga ganitong conversation, kahit pa paano, nagkakaroon kami ng pick, napipik namin yung mundo ninyo, kumbaga. Na kahit pa paano, na-share nyo sa amin na ito pala yung buhay ng isang artist. May mga tinatawag kayo sa mga hindi namin nauunawaan, pero pag nakikita namin yung gawa ninyo, doon namin naiisip na kaya pala sila artist is bawat detalye ng ginagawa ninyo, pinaglagyan nyo yan ng atensyon, talino, dugo, pawis, at saka ng interpretasyon. Para yung ensemble Totoo ng yun. kabuuan doon, pag lumabas, doon lumalabas yung, ito pala yung tinatawag na talagang sining. Kasi di ba bawat sining, kumbaga Oo. sa artist, ano yan, language, anak ko yan, bawat isa dyan. Hindi ko pwedeng sabihin lagi ako may paboritong naging isa. Hindi pwede kasi magseselos yung bawat ginawa mo eh. May pagkakataon na medyo wala ka sa mood, 100% hindi ganon, merong 80 lang, pero lahat yan ni-produce mo eh, galing sa utak mo eh.
So bilang kami, mga etyoserang palaka dito. Pag magsimula ka ng art, magsimula ka ng Oo. gawa ng piece, inisip mo pala siya ng malalim pa, ang Oo. laki pala ng dapat mong matutunan at kailangan mong matutunan. I assume kasi ang dami nyo rin na-discover sa sarili nyo hanggang ngayon. Kasi di ba Yeah, sabi Yeah. nyo nga, hindi naman tumitigil ang learning, lalo't artist ka, dahil exactly. limitless. Totoo po yun. Oo. So actually, ipapasok ko dyan ang tanong. So what's next for you guys? So actually, what's beyond painting? Kasi alam ko, ang dami yung Hmm. ginagawa eh. 'Di ba? Ang nakikita ko sa ngayon, ang gusto ko lang, meron akong coffee shop or meron akong something na resorts na merong space para sa mga artworks at doon magtatambay na Nice. yung mga tao pumupunta doon. Ganda yun. Ah. Sorry, Meron Gis, kasi saan ako ka ba, nakikita saan ka na ba ganun. ngayon base? Most of my time nasa Palawan area ko, El Nido at saka Coron. El Nido at Coron. Pero minsan pumupunta ako sa Cebu. Ngayon nasa Cebu ako dito sa common na Hirap mo namang hanapin. Saan pala? sa message, sa chat lang naman. Messenger lang naman na ako. Okay. About you, Noah, what's next for you? Yung pagiging artist, forever na yan. As long as meron kami mga artist, as long as nandyan yung skill namin and yung inclination namin sa arts, magagamit namin yan sa maraming bagay. Maaring professionally, maaring sa mga personal na bagay. Sabi nga natin, yung question nyo kanina sa mga mahal natin sa buhay, forever na tayo magiging artist. Now, Yeah. yung pagiging professional artist is something na malalaman natin siguro kasi nag-start ako maging professional artist pandemic era lang. Although matagal na ako nag-artwork, matagal na ako nagpa-painting, pero on the personal end. We will see kung ano yung mangyayari sa mga susunod kung magpo-prosper yung pagiging professional artist natin, then magpapatuloy tayo. And kung may ibang plano for us, then basta magpo-prosper tayo as a person. Kung ano Yeah. mang field yan. Speaking pandemic, alam niyo yung pandemic na hindi talaga pwedeng makalabas, nasa bahay lang. Lockdown. Tapos na-stop ako mga siguro hindi nag-paint na sa 2 to 3 years na kasi na-busy ako pag ma-manage sa tattoo shop doon sa Palawan. So by the time na doon sa bahay lang ako kasi lockdown hindi makalabas eh. Meron akong isang bag na doon nakalagay yung dati kong mga brush pa. Nakikita ko siya doon sa sa bahay namin. So kinuha ko. Tapos meron ako mga pintura, yung mga acrylic paint lang, yung ordinary dyan sa hardware na pwede mong mabili. So gumawa ako ng painting. Tapos nag-chat ako sa kaibigan ko na siya, mahilig sa fishing. Siya, bro, kumusta ka naman? Ako, dito ako ngayon sa bahay, lockdown kasi. Siya, ano bang ginagawa mo ngayon? Anong pinagkabalahan mo dyan? Gumagawa lang ako ng painting sa ngayon. Maganda talaga siguro yung plano ng Panginoon sa akin. Sabi niya, tutulungan kita dyan, bro. Gawa ka lang ng painting, tapos ako na yung bibili. Nice. Kaya yung time na nag-pandemic, siya talaga yung nagsustento sa akin kasi wala akong trabaho eh. Wala. So, kaya ayun, nakagawa ako ng siguro mga 10. So, binili niya. Tapos yung iba sa mga niya daw, sa mga relatives niya, sa auntie niya. Nice. Kaya yung nagbigay ng income sa pandemic talaga. So, totoo yung sinasabi ni Noah na hindi na po yan nawawala. Kaya siguro yun yung call sa akin na talagang nakadikit na din siguro na kahit maghinto man ako sa pagpipinta, meron talagang paraan na magpipinta ka ulit. Actually, pwedeng maiba lang, pero nandun ka pa rin sa art eh. May madadivert ka lang sa iba, pero hindi ka maaalis sa being artist eh. Si Mona Lisa, sa inyong sagot, bakit siya napakasikat? Anong meron sa kanya? The smile. What about that smile? Panood ko naman yung documentary sa Mona Lisa. Ang sinabi din kasi doon, yun yung trabaho sa artist na hindi niya talaga binitawan hanggang sa namatay siya. At meron pang sinabi yung mga scientist na hindi pa daw yun tapos. Kung iisipin natin, ganun siya kaganda, tapos hindi pa siya tapos ilang taon yun niya ginawa. Yeah. Ang bagal niya, di ba? Oo. Saka hindi po natin alam talaga na ano talaga yung inisip niya sa paggawa ng obra Kumbaga, na ito. anong trip nitong taon to? And yet, sobrang sikat nung ginawa niya. At saka nasunod talaga yung mata raw doon.
Tapos meron ginawan pa ng mga pelikula yon tungkol sa Oo. mga code na yan. Oo nga, Da Vinci Code. Correct, correct. Sabi nga nila yung artwork, the more intriguing, hindi lang pagandahan ang Yes! artwork, the more na intriguing siya, the more na Oo, magmamahal siya. Whether yung artist ang magbe-benefit doon or yung collector na. Pero correct. yun, yung intrigue doon sa painting, yun yung magpapamahal sa kanya ng price. Actually, nakita ko na yung Mona Lisa personally Mm. doon sa Mm. museum. Yung ang tawag Mm. doon sa museum, yung the Louvre, The Louvre Louvre, yeah. Museum. The Louvre, Mm-mm. oo. The Louvre. Pero sa totoo lang, yung Mona Lisa, hindi yung pinakamaganda sa akin for me, doon sa The Mm. Louvre. Ang pinakamaganda for me, Alab. eh, Alab. yung ano, yung alab eh, no? Ah, kasi di ba, para sa akin dito sa Pinas, pinakamaganda yung Spoliarium. Meron Oo. katulad yung Spoliarium doon na painting yung Mm. Liberty Leading the People. Yun yung French. babae na ano, Yeah. na si Liberty, yung may dala-dala siyang flag ng France. French, Tapos nililid yung niya French yung mga Revolution nga. French Oo. Revolution yun. Nililid niya yung mga tao on a revolution Yeah, yeah. against sa ano nila sa despotic government nila. Ayun. So para sa akin mas moving yun kasi Oo nga naman. dito in-inspire niya yung nation nila to drive itself from despotic leaders tapos hanggang sa what is France today. Kaya yun. Oo. Pero sa totoo lang, dinadaanan lang yung painting na yun ng mga tao. Ang So hype na lang pinagkakaguluhan, yung kay Mona Lisa exactly, ang mm, pinagkakaguluhan nila yung kay Mona Lisa. Kasi na nga, walang kilay. sa, Saka Kilala eh. hindi Kasi yun ang kilala. Mm. saka naisip ko din yun na baka yung mga tao lang talaga yung Taga-hype. nagpupush na magiging ano siya, magiging sikat yung Mona Lisa. Actually. Kasi kung iisipin natin, meron pang talagang mas maganda. Although magaling naman talaga yung artist, 'di ba? Tatlo yan sila, si Michelangelo, Leonardo at saka si Raphael. Yung So, Ninja Ayun nga, Turtles. yun. Ninja Turtles. Ninja Turtles. Oh, Siyan sila itong yung dalawa mga nung dapat nag-guest nila. nagkukumpetensyahan. I'm sure pizza kinakain nila kapag during break. Kilala niyo si Noda Munoz? Okay. Ang ginagawa ni Noda Munoz, yung miniature, yung mga bahay, yung mga squatter, yung may poste, even yung poso, yung Ah, upuan. yung squatter, yung mga luma na Ang galing, even model, yung kalendaryo. Anong masasabi niyo dyan? yun din siguro yung style na nakikita niyang doon talaga siya Yung details, ang sisikat, galing doon niya, siya yung ano niya, makilala. no? Attention to Ang details galing. niya, ang galing. Pati yung mga kalawang sa yero, Yun nakikita. nga. Yeah. Meron siyang ginawa na parang imbakan ng yame. Ang galing niya kasi yung square na may hay, nagawa rin niya, ang galing. As in, Sa sobrang, ano din niya daw, na-discover niya daw, nag-focus at saka nag-full-time siya nung pandemic daw. Yun yung ano. yun nga, Mm. maraming nag-emerge na talagang artist nung Pandemic. during lockdown talaga. Pareho sila, both artists, but meron din sila on the community development side. Kasi alam ko si Gis no meron din yung grupo nyo ng cyclist ba yon? Tumutulong din sa community eh. So ano pa yung ibang ginagawa nyo bukod sa like pag-paint, si Noah alam ko kumakanta, naggigitara, Gis no nagdadrum. Ano pa ba yung mga ginagawa nyo bukod doon? Kung pagkanta, hindi na rin ako kumakanta ngayon. Kasi Ako na ikalat ko na. na-realize ko na kailangan mo i-devote yung time mo doon sa mas magaling ka. Actually, pero at least Ayun. you know that you can do it. At least minsan trinay ko. Yeah, yeah. At least for 2 years before pandemic. Ano yun, 2019 saka 2020. Mm. Nagigig kami dati. May grupo kami dito sa Cavite saka sa Metro Manila. Tapos sa mga bar. Hindi na sila basta kumakanta, mga songwriters sila. Do you also bring your pagiging artist mo sa community? Sa community, I think yes. Kasi pag nagpipinta kami ng mga classroom, tapos yung mga classroom ng mga bata, mas maganda, gagawin mo siyang friendly for the children. Hindi man ako mismo yung nagpipinta doon kasi hahanapin ko kung sino yung mga talent doon ng mga bata. Kasi gusto mo na sila yung magpinta. Sila, correct. Kasi para participative. Tapos i-guide mo lang sila na, ikaw ba, magaling ka magpinta? Doon sa ano ba, itong grade 5 na to? Yun. So, bibigyan namin siya ng material. So, support namin siya, gagide namin siya. So, hindi nyo alam, Nadadala. meron pala kayong na-inspire na, no? Na, uy, kaya ko pala. Yes, yes. Okay Totoo pala. yun. Kaya may natulungan ka rin na bata na ma-discover niya yung sarili niya. Tapos malay mo pag dumating yung time na naging artist siya talaga, hindi ka niya makalimutan. Kasi ikaw pala yung Correct. naging inspiration. Naging meaningful Para yung mag-start siya, no? Oo. Umiikot lang yung gawa ko, saka sa mga trabaho ko.
doon sa pag-paint, pag-manage ng dalawang tattoo shop. Dati kasi nagtuturo ako yung naging facilitator sa Korean community sa Valencia, sa Dumaguete. Yung mga estudyante ko dati, yung mga Korean, meron silang batch doon na by batch every year, may dalawang batch na grupo ang mga Korean students, mga 7 years old hanggang 16 years old. Tinuturuan ko sila mag-drums, paano din mag painting, mag-drawing, at saka yung paggawa ng mga crafts. Alam mo yung mga necklace, so mga bracelet, yung mga macrame, yung mga knots made sa mga makikita lang natin sa paligid ng mga materials. So, yun yung naging trabaho ko dati. Tapos hanggang sa ngayon naman, merong nag-i-invite sa akin na magpaturo sa mga bata. Meron silang school doon na kami yung mag-facilitate sa mga bata, tinuturuan ko namin sila. Tapos yung sa sinasabi mo, yung mga tumutulong kami sa mga homeless, binibigyan namin ng mga pagkain sa mga relief operation, mga fire victims, sa mga typhoons, yung mga nasunugan, yun yung mga trabaho namin. Service ko naman yun sa community. Parang giving back, ano? Yung humanitarian. Diba, ang dami nilang alam gawin. Sarap ng itumba, diba? Ang dami yung alam. Kung Sa, meron pa yun kayong nga, last year, in-invite din ako dun sa Baguio, sa La Trinidad, sa Benguet. Pupunta ka dito kasi merong pupuntahan nating school doon, tapos magbigay kayo ng art lessons, kahit Crayola lang, mga pencil, kahit yung bata, makikita nyo, sa isang grupo, meron talagang marunong mag-drawing dyan. Meron talagang, merong kamay na talaga na may kahit matitisod kang potensyal. Hindi pa siya develop, pero marunong na talaga yan. O yun ang dami nyong alam sa side na yan. Ano naman yung hindi nyo talent na sana talent nyo rin? Ano lang, curious lang. Sana talent ko din talaga kumanta. Meron ka naman talent ka lang, hindi ka nakanta. So ibig sabihin, gusto mo yung talagang singer ka, yung ganon? Oo, yung ganon na nakakapag-perform din. Yung Kami boss ko kasi malakas lang masyadong loob. malalim. Naging isang magaling na entrepreneur businessman. Nagmamanage ka naman. Yan yung isang ko talaga, na sana maging magaling na business owner, entrepreneurial shape. Kasi siguro baka yung pinamanage niya ngayon, more on operation eh. Siguro yung operation. Kasi sa kanya, on the business side. Yun yung wala sa akin. Yeah. Okay. Parang gusto kong tahakin, pero parang konti lang yung time siguro na ibibigay para dyan. Kasi dito ako hinahatak sa art kasi. Meron ba kayong particular person ngayon na gusto nyong bigyan o i-share yung painting nyo? Uy, wag na, nakakaya. Nakakaya naman sa kanila. Wow. Ipipaint nyo ba kaming apat? Gagawa kami ng spolyarium tapos kayo yung model. Ako yung hinihila, gano'n. Ikaw yung patay. Ano yung message ninyo sa mga bata, sa mga aspiring natin na mga artist din na nahihiya? Katulad ni Dishno, nakita niya may magaling. Ay, ayoko na nga, sobrang galing nito. Ano yung message sa mga batang yun? Para sa mga bata na gustong pumasok sa arts, una, pagbutihin nila yung pagdodrawing nila and yung pagpipintin nila kung ano yung gusto nila. Isipin nila kung ano yung gusto talaga nilang mangyari sa kanilang art. So magkaroon sila ng goal, kung ano yung goal nila, abutin nila. And para maabot nila yung goal nila, kailangan nila ng mentor. Kailangan nilang humanap ng mentor. Kailangan nilang tanggapin na hindi nila maaabot yung pangarap nila kung wala silang mentor. Kasi kahit anong pag-aralan mo yan or kahit manood ka ng YouTube or magbasa ka ng libro, matutulungan ka niyan at some point pero kailangan may mag-guide pa rin sa'yo eh. Kailangan nilang humanap ng mentor. Kung hindi sila makahanap ng mentor din, kailangan talaga nila mag-invest sa isang kahit workshop lang, art workshop lang. May matututunan sila doon. Pag natutunan nila yung basic, matututunan nila yung advance. Mentoring talaga ang isa sa susi para ma-enhance mo yung mga gusto mong mangyari. Ang message ko lang din siguro na sana yung government natin merong support sa mga talentadong katulad ng ang mga Pilipino talaga ng gagaling. Sobrang gagaling talaga yan. Sana masuportahan even sa mga local na natin. Masusuportahan sila. Maganda yung sharing ni Gis about dun sa government support. Kasi
may mga ibang mga local government units na kahit papaano nag-step up din naman talaga sila on promoting arts among the children and doon sa mga may hilig. Dito sa Cavite, yung isang local government unit dito ay talaga nag-invite ng mga bata during the Art Month. So sa plaza, may libreng workshop sa mga bata, pwede magpinta or music, yung mga banda, yung musiko, pinapa-experience sa kanila yon para someday ma-appreciate nila and ma-discover nila ano yung love nila for the arts yun. Kaya sana maraming ganun. Yeah. Kaya tama yung sinasabi ni Gisno, sana madaming ganun na ipopromote sa grassroots level yung Correct. arts. Hindi lang naman for professional yung arts kasi yung arts is matutulungan ka rin yan on the personal level din para ma-discover mo rin yung creative juices natin sa buhay na magagamit natin sa maybe sa corporate life or sa ibang mga gawain natin sa buhay. Yan. Art is part of life. Kaya Correct. magandang matutunan natin siya. Sana lang yung mga bata talaga dumami pa or madagdagan pa yung mga magkakahilig ba sa arts. Kasi sa ngayon talaga technology na yung Mm. ginagawa na lang ng mga bata natin, eh, 'di ba? Ng mga bata natin, Tamad. yung relate na Tamad bata. na mama. Parang puro cellphone, gadgets, games, 'di ba? Parang Totoo. sana mas mag-evolve pa sa arts yung utak nila dun mapunta rin dun sa ganong ano, hindi lang puro technology. Kasi parang ang nangyayari sa mga kabataan ngayon masyadong sa sobrang pabebe nila sa buhay, parang ganon yung dahil nga technology na lang yung ginagamit nila wala nang hindi na lumalawak yung ano nila sa paligid nila or sa mga nakikita nila sa buhay. Parang puro gano'n na lang. So, yung arts kasi 'di ba parang ano talaga siya. Parang ang laking impluwensya yan sa nature natin, sa surroundings natin, sa kumbaga sa buhay natin. So, yun lang, madagdagan pa sana yung mga batang mahilig or mahilig doon sa pagiging artist. Ganun, yung tahakin din nila yung mga katulad nyo ni Noah at ni Jis. Thank you lang ako sa time nyo and i-share ko ano yung mga stories nyo. And yun, na-inspire kami. And at least naintindihan na namin. Lahat naman tayo, di ba, merong gift na talent na binigay ni Lord. And thank you kasi yung gift na binigay sa inyo, hindi nyo pinagdamot and i-share nyo sa ibang tao. So, siguro yun lang, parang continue to do yung kung ano yung gusto nyo, kung ano yung love nyo gawin, and gamitin yung talent nyo for good and para maka-inspire pa ng maraming tao at saka ng mga bata. And iyon, stay inspired and continue and keep on creating more artwork. Thank you. Bilang parent kasi, I'm grateful na si Isabella kasi is inclined to arts. So siya, natutuwa ako kasi at least nalilimit yung iPad usage niya. Sa dami ng pens niya and pencils, colored pencils, lahat yun ginagamit niya. So natutuwa naman kami ng ganun. And minsan nakikita namin siya na meron siyang book na yun yung sabi ko nga may mga basic na tinuturo. Yun yung guide niya minsan. Tapos tinatanong niya kung paano gawin to, ano ba yung tama ba yun, ganyan. So natutuwa kami na may ganun na siyang pag-iisip sa ngayon. Kasi may mga limiting factors kayo before, nung nag-start kayo. For those budding artists, let's not limit ourselves when we have lack of resources. Kasi nga, di ba, artist naman is very resourceful naman talaga. Kasi I remember the time nung college ako, hindi rin naman ganun ka talagang yung kadami yung, hindi nga ako dinala sa UST, di ba? So parang ang sa akin, ginagawa ko yun, iniipon ko yung baon ko. Tapos kada uwi ko, meron akong bibiling isang pen. So yung mga ganun ba, para makapag-drawing ako, hindi natin ililimit lang yan na dahil hindi tayo makabili ng gamit or dahil hindi tayo sinusuporta ng parents. Let's not limit that. So maraming resources naman sa ngayon. We're doing this kasi nga gusto naming i-bridge yung gap between dun sa yung mga normal na taong katulad namin at sa inyong mga yung forte na talaga is yung ganyang kagagaling na mga artist. So we want to bridge that gap. Gusto kasi, syempre parang gusto namin maintindihan din nung mga normal na tao ano ba yung nasa isip ng mga artist, paano nila ginagawa yon, paano nagsimula, or baka at least kahit paano meron kaming ma-inspire na merong gustong magsimula pero hindi nila alam kung paano, or nahihiya pero hindi na alam kung paano magsimula. So, hopefully, with this episode, magawa namin siya. Yung artist naman, tama nga yung mga sinabi nyo kanina, na hindi naman nasa-stop yan once na parang ayaw mo na lang magpinta, or ayaw mo na lang kumanta, ayaw mo na lang sumayaw. Pero nag evolve naman siya eh.
So it evolved from one skill to another. So being an artist, one stop yan. Kahit pagtanda mo, nandyan pa rin yan. So I'm grateful na at least nakilala namin kayo deeper, Noah and Gisno, lalo na isa kayong dalawa. Kasi parang ako nga, fan ako ng mga trabaho nyo. Sa akin, I appreciate that. Natutuwa ako dahil may mga taong ganun. Kasi nga hindi ko siya nagawa yung sa sarili ko. Parang frustration kasi ko yun na parang professional artist. Pero for someone talagang na itutuloy nila at least na i-showcase pa nila sa iba, it's something, diba? So it's something to be proud of. And kami, we're proud na at least nakilala namin kayo. Again and again, ako bilang OFW for 18 years, lagi kong sinasabi doon sa mga gumagawa at hanap buhay yung passion nila, kung saan sila magaling at the same time, meron kayong movement. So sobra akong naiinggit sa inyo kasi hindi nyo kailangan lumabas ng bansa. Na-enjoy nyo, pinagkakakitaan ninyo, at naibabahagi ninyo, at the same time masaya kayo na yung binigay na talent sa inyo, yun yung buhay ninyo. Mhm. Di ba? Yun yung bumubuo ng pagkatao ninyo na kahit buksan ang dugo ang nananalaytay ay paint. Kasi artist ako. Di ba? Nagre-resonate yun sa pagkatao ninyo na kahit saan kayo dalhin, Totoo. artist pa rin ako. Ganun siya. So, para sa amin na wala sa Pilipinas, sobrang nagpapasalamat ako kasi may mga tao na patuloy na nakikipaglaban para isulong ang sining sa Pilipinas. Yes. Yun. Tsaka, Yes. oo, at hindi kayo tumitigil para i-promote and at the same time, hindi kayo nagdadamot sa mga posibleng maging artist din ng future. Hindi kayo nag-gatekeep. Besides, parang mas lalo nyo nga silang ine-encourage na welcome kayo. I-approach nyo kami. Kung kailangan nyo ng mentorship, andito kami. So, thank you for that. And then, ako naman, nalulungkot naman ako sa mga kabataan ngayon na, syempre, dito sa area namin, kasi nga, mostly mga naka-iPad na, naka-cellphone lang. So, yung depthness ng pagiging artist, hindi tuloy na nabibigyan ng pansin. Kasi naniniwala ako, kapag may sining or may art ka sa katawan, mas na-appreciate mo yung lalim ng bawat bagay ng nakikita mo, ng bulaklak, ng hangin, di ba? Ng araw. May interpretasyon Si tayo Marikit, dapat yan. So, ibig sabihin, sana hindi mawala yun sa pagkatao ng bawat Filipino. Kasi papasok dyan yung buhay na kultura eh. Correct. Kahit saan ka dalhin, magpipinta ka. Kung yan yung forte mo. Kahit saan ka dalhin, sasayaw ka. Kasi doon ka magaling. But I mean, being a person na mayroong sariling kultura, sana wag mawala yun na panatilihing paglinangin ang kultura ng pagiging Filipino. And sa mga nanonood pala, baka eto na yung sign mo na minsan naguguluhan ka, ano ka ba, magdodrawing ba ako? Ano ba, kakanta ba ako? Well, eto na yung sign na gawin mo kung saan ka magaling. Kasi itong dalawang kausap namin, again, namamayagpag sila at alam mo yon, malaya kayong nagagawa ang gusto ninyo kasi alam nyo sa sarili nyo na artist ako at eto yung buhay ko. Mamamatay, mabubuhay, magiging artist ako. Yun. Kaya thank you sa oras ninyo. I'm sure marami kayong dapat na gawin sa oras na to pero mas pinili nyo i-share sa amin. So salamat sa Oo nga, oras ninyo. Jason, nakabakasyon. Pasensya. Thank you Oo. sa time. Yun. Di bale, Sana sa dadaling ko sila susunod, sa Coron. mga legendary ang mga ano nyo, ang mga tahak ninyo, yung mga yung mga artist, legendary ang dapat mga maestro ang tawag sa inyo. Ito yung ano So, natin, salamat. target Oo. natin, goal natin pag-uwi natin. Pupunta natin si Jason sa Coron, tapos dapat makapagpa-picture tayo sa munisipyo ng Alam. Imus. Yeah. Oo. Tama si So, Noah. again, salamat sa mga nagstay sa amin, sa mga nanonood, sa mga followers namin. And all of us, we all want na lahat tayo makita kung saan tayo masaya. And for us na kaming apat dito, syempre mga normal na ano lang kami, Chikadora. Sobrang privilege namin na makadaupo pala itong dalawa na to. Kasi nga, iba yung level nila eh. Kaya nga sila artist. Kapag nasa mundo na nila yan, wala na tayo. Iba yung mundo, iba yung dimension nila. Correct. Kaya, thank you sa mga talent ninyo. At sana hindi ito ang una at huli. Yun, sana may maulit Yeah. pa. Mm-mm. Oo Okay? naman. Oo. Anytime. So, I hope sige mama, sige, habol, sige. Nakaka-proud lang kasi 'di ba, Pilipino tayo, Pilipino tong dalawang. Pagpamangkin mo yung isa dyan, mama. Sabihin mo na. Booking mo Sobrang na ako, ang gagaling age nila. natin. Sobrang gagaling nila. Kumbaga sa kabayan natin, 'di ba? Mga kababayan natin tong mga taong to. Malay mo naman, French si Gisno. Congratulations po, ang gagaling. Oo. Hindi, we look forward sa marami nyo pang mga gawa. Yes. Yun. Na sana makita pa namin or eventually sana magkaroon sila ng exhibit, ano? Na tipong, hello,
Ang dami pang ginagawa yung si Noah. Ang dami naming nakita sa bahay nila. Chemicals. Baka iba yung nakita mo, Nay. Ang dami. Yun. Galing. Promise. Siya, sige. Sa mga nanonood sa amin, salamat po sa pag-stay ninyo. And again, pagpalain tayong ng Panginoon bawat isa sa atin, manatiling ligtas sa may bagyo. Okay, we will see you again next week for the episode 63. But for tonight, thank you again, Jishnu. Thank you, Noah. Thank you. We will see you again Salamat. next time. Yes, for the next episode. So, Again, Salamat po. God bless us all. And this is your episode 63 of Lilac Lounge, the podcast. Good night. Thank you po. Bye-bye. Salamat.